Hello everyone! So for this video, we are going to discuss on how to determine the coordinates of the points in the Cartesian plane. Okay, so we are going to give or name, we are going to give the coordinates of each of the following points. Ibig sabihin, we are going to determine kung ano yung x and y coordinates. Ano yung ordered pairs. Sa previous video natin, given yung ordered pairs, given yung coordinates, and we are going to plot yung coordinates na yon sa Cartesian plane. Now, this time, baliktad. Binigay yung location ng ating mga points. Ayan yung location ng ating mga points. Ang gagawin natin ay, we are going to name the coordinates. Okay, let's start now with point M. So, ang point M natin ay andito. So, paano natin gagawin ito? So, una, since sinabi natin sa previous video natin na ang ordered pairs, yung first number is always written or is always the x coordinate. Okay, if we're going to write the ordered pairs, always write first the x coordinate. So, ganun din yung gagawin natin dito. Tignan muna natin yung location ng point doon sa x-axis. Okay. So, since andito ang ating point M, tignan natin yung location niya sa x-axis. So, andito yung location niya sa x-axis. So, ibig sabihin, our x-coordinate is 4. Positive 4. Tapos, tignan naman natin yung posisyon or location ng point M sa y-axis. Okay? So, from point M, tingnan natin location niya sa y-axis. And so, we have located it sa 6, positive 6. So, ibig sabihin, our y coordinate is 6. Ayan. Therefore, the ordered pairs for point M is 4, 6. 4, 6. Okay, let's erase this one. Next naman, ang hahanapin natin, ang coordinates ng point A. Point A. So, point A is here. So, tingnan muna natin first yung location ng point A sa x-axis. Ayan. So, andyan siya sa negative 7. So, ibig sabihin, ang ating x-coordinate ay negative 7. And then after that, tingnan natin ang location ng point A sa y-axis. Ayan. Nasa negative 6. So, ibig sabihin, ang y-coordinates natin ay negative 6. Therefore, ang ordered pairs or the coordinates for point A is negative 7 and negative 6. Okay, ang next na hahanapin natin ay ang coordinates ng point T. Point T. Okay, so point T is here. So, tingnan natin ang location niya sa x-axis. Ayan, nandyan siya sa negative 2. And then, sa y-axis naman, ang location niya ay nasa positive 1. Therefore, ang coordinates ng point T ay negative 2 and positive 1. Next naman, kukunin na or we need to determine the coordinates of point H. Point H is here. So, tingnan natin ang location niya dito sa x-axis, nasa positive 1, at sa y-axis naman ay nasa negative 1. Therefore, I'm sorry, this should be negative 1. So, therefore, ang
coordinates ng point H natin ay positive 1 and negative 1. Next, hahanapin natin ang coordinates ng point E. For point E, ang point E natin ay nandito. Nandito mismo sa x-axis. So, ibig sabihin, walang movement. Kasi ang point ay nandun mismo sa x-axis. So, walang movement. Ibig sabihin, pag walang movement, 0. Therefore, ang x-coordinate for point E is 0. And then, I'm sorry. Ang x-axis rather, ang coordinate ng point E is negative 6 kasi andito siya sa negative 6. Andito sa negative 6. Okay, so ang x-coordinate ng point E is negative 6. Tapos, yung y-axis, since wala tayong movement, we did not go up, we did not go down. Therefore, walang movement for the y coordinates. And so, y coordinate is 0. So, final coordinates for point E is 6, 0. And next is point I. So, ang point I natin is andito. So, sa point I naman, for x, okay, kung kunin natin yung location niya sa x-axis, andito sa 0. Andito sa 0. Therefore, ang x-coordinate natin ay 0. And for the y naman, andito siya sa 3. Therefore, ang y-coordinate natin ay positive 3. So, for the final coordinates for point I is 0, 3. 0, 3. That's it. For more videos, please don't forget to follow and subscribe to my Facebook and YouTube account. Hanapin nyo lang po ang Math Squad. Hanggang sa muli, salamat!